Ang isang ina ay gagawin ang lahat para mapaganda ang buhay ng anak niya. Wala itong hinahangad na ibang masama para sa anak niya. Ang mga plano niya sa buhay, lahat ay para sa ikagaganda ng kinabukasan ng anak niya. Pero paano nga ba kung ang tanging nakikita ng isang ina na paraan para maging maganda ang kinabukasan niya ay sa maling paraan? Itutuloy pa rin ba niya kahit alam niya na hindi na ito maganda? Sa lahat ng ina, hanggang saan ang kaya mong gawin para mapaganda ang buhay ng sarili mong anak? Hanggang saan ka idadala ng pangarap mong mapabuti siya kahit na alam mong kakapit ka sa planong hindi maganda? Alamin natin ang kwentong ibinahagi sa atin ng ating kabarangay na si Rubina, isang anak na binenta ng kanyang sariling ina. Paano nga ba siya binenta? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, siguro mahigit 30 minuto na akong nakaupo sa gilid ng CR namin. Nakasuot ng magarang bathrobe habang hinahayaan kong tumulo ang hindi ko napunasang buhok sa aking suot. Naiinitan ako pero hindi ko pa rin magawang tumayo para lumabas ng CR na yon. Alam ko may nag-aabang sa akin sa labas ng pinto ng CR. Nakahiga marahil sa aming kama habang nanonood ng TV. Tumayo ako nang maramdaman kong ang ngawit sa aking mga paa. Tinungo ko ang salamin at pinagmasdan ang aking sarili. Hinawi ko ang basang buhok ko. Pinagmasdang mabuti ang aking maputlang mukha. Walang kahit na anong bahid ng kolorete sa mukha. Maganda ako. Yun din ang sabi ng lahat ng nakakasalamuha ko. Matangos ang aking ilong, malalim ang aking mga bilugang mata, at may biloy ako sa kanang pisngi. Kulay malabnaw na kape ang aking mga mata na mas lalong pinaganda ng aking mahahabang pilikmata na nakuha ko raw sa aking ama na hindi ko nakilala. Maganda ang pangako, Papa Dudut. Ang panganglaging sinasabi ng mga kakilala ko na pwedeng pang modelo pero hindi ko yon nagamit para doon. Dahil nagamit ko yon, ang pangangyon para mapa sa akin ng lalaking naghihintay sa labas ng CR na ito. Nakahiga marahil habang nanonood ng TV. Habang naghihintay na lumabas ako. Napabuntong hininga ako. Bakit ko nga ba ginagamit ang kagandahan ko sa ganitong buhay? Sandali lang. Mali na sisihin ko ang sarili ko dito dahil sarili kong nanay ang dahilan, Papa Dudut, kung bakit ako nasa ganitong sitwasyon. Sandali lang. Pumayag ako eh. Kaya ang ibig sabihin lamang nito ay pareho kami ng nanay ko na mali sa sitwasyong ito. Muli akong napabuntong hininga, Papa Dudut. Lumapit ako sa pintuan para buksan na yon pero hindi ko ginawa. Nilapit ko ang aking kanang tenga sa pintuan at pinakinggang mabuti kung ano ang ginagawa ng taong nasa kwarto. Baka sakaling mahagip ng pandinig ko kung ano ang ginagawa niya bukod marahil sa pagkakahiga at panonood ng TV. Nang wala akong halos marinig ay ipinihit ko na ang doorknob para mailuwa na ako ng CR papunta sa kwarto at doon ay nakita ko ang lalaking nasa kama habang nakaharap sa telebisyon na nakamute. Hindi niya ata ako napansing lumabas na ng CR dahil nakatuon ang buong atensyon niya sa kanyang cellphone. Halatang may kausap. Ayoko nang alamin kung sino yon. Dahan-dahan ako, Papa Dudut, na lumapit sa kanya at kung hindi pa ako naupo sa gilid ng kama ay hindi niya mapapansin na nandun ako. Ngumiti ito sa akin. Ngumiti ako pabalik sa kanya at matipid lang. Ngiting alanganin. Ngiting gusto kong bawiin dahil hindi ako masaya sa sitwasyon na meron ako pero wala na akong magagawa dahil nandito na ako.
Hinawakan nito ang aking kamay at inangat at saka hinalikan habang nakatitig pa rin sa akin. Umiwas ako ng tingin. Memoryado ko na ang mukha niya. Sa tagal na naming nagsasama. Oo, Papa Dudut. Nagsasama kami, Papa Dudut, pero hindi ako ang asawa ng lalaking ito. Siya si Antonio. 56 years old at isang may kayang negosyante na nakilala ko kung saan ako ibinenta ng nanay ko. Oo, ibinenta ako ng nanay ko. Ako si Rubina at ipapakilala ko sa inyo ang bentahang naganap sa pagitan namin ng ina kong si Dina. Mama! O anak, gising ka pa pala. Hinihintay kita, Mama, kasi may papapirma po ako. Ano yan? Binigay po ng teacher ko, bigay daw po ng principal. Ano to? Sabi ng teacher ko, maniningil daw yung school para sa hindi ko pa nababayaran. Ano ba yun, Mama? Hayaan mo na to anak. Ganito na lang. Bukas, ibabalik mo to sa teacher mo at sasabihin mo na nawala ako. Magsisinungaling po ako, Mama? Di ba bad yun? Ay, hindi anak. Pero yun po yung turo sa school, bad ang magsinungaling. Hindi anak, maniwala ka sa akin. Kailangan mo lang kasi itong gawin, okay? Naintindihan mo? Bakit ko po kailangan gawin, Mama? Kasi anak, marami pang gagawin si Mama, kaya hindi ako makakapunta ngayon sa school mo. Para bayaran yung utang sa school, Mama? Oo, tama. Yun. Wala na po ba tayong pera, Mama? Hindi naman sa wala. Pero madami kasing binayaran si Mama ng utang natin sa ibang tao. Ganun po ba, Mama? Kawawa naman po tayo. Ay, hindi anak. Huwag kang maaawa sa nangyayari sa atin kasi nakakaraos naman tayo kahit papano. Kaya ang gagawin mo bukas, sasabihin mo sa teacher mo na wala ako at ang kasama mo lang sa bahay ay si Ate Lucy na kapitbahay natin. Okay ba? Sige po, Mama. At sabihin mo na rin na pasensya na kung wala pang may aabot si Mama. Sana maintindihan nila. Sige po, Mama. Magpapalit lang ako ng damit at maghuhugas ng kamay. Tapos tara na sa kwarto para matulog, ha? Mama? Ano yun, anak? Hindi po ba tayo kakain? Kakain? Hindi pa kasi ako kumakain, Mama. Si Ate Lucy kanina bago siya umalis, sinabi sa akin na wala na raw natirang pagkain mula kagabi. Napanis na raw po kaya hindi na pwedeng kainin kasi sasakit daw po ang tiyan ko. Diyos ko, ano ba naman to? Sabi po ni Ate Lucy, hintayin daw po kita baka may dala kayong pagkain, Mama eh. Pero meron po ba dyan sa bag nyo? Kahit ano na lang po, Mama. Kahit isang biskwit, okay na po ako doon. Anak, kasi walang dala-dala si Mama eh. Eh kayo po, kumain na po ba kayo? Hindi rin anak eh. Ano po gagawin natin, Mama? Kanina pa kasi sumasakit po yung tiyan ko sa gutom eh. Inom ka na muna ng tubig, anak. Ayoko na po, Mama. Nasusuka na po ako. Kanina pa ako nagtutubig. Lagyan mo ng konting asin para hindi ka masuya sa lasa ng tubig. Para may lasa rin, di ba? Wala na rin po tayong asin, Mama. Nasagi po nung daga kahapon, di ba? Kahit konti, wala? Wala na po. Winalis ko na po tsaka tinapon ko na po. Tara na lang sa kwarto, anak. May tinatago ka po bang pagkain doon, Mama? Wala, pero itutulog na lang muna natin yung gutom natin. Kaya po nating matulog ng gutom? Susubukan natin, anak. Saka ilang oras na lang umaga na. Makakakuha na uli ako ng racket para may pangbili tayo ng pagkain. Nung oras po kaya, Mama? Sana po bago ako pumasok sa school. Oo, anak. Madilim pa lang gagawa na ng paraan si Mama para magkapera. Tapos bibili ako ng pang-almusal mo.
Kahit pandesal lang, Mama. Tapos hingi ako ng kape kina Ate Lucy. Hindi anak, gatas ang ibibili ko sa'yo kaya dapat matulog na tayo para bukas pagising mo may pagkain na sa mesa. Yay! Talaga, Mama? Sige po, tulog na tayo. Excited na po ako sa gatas na sinasabi mo. Pati ako anak, pati ako. Bata pa lamang ako ay alam kong mahirap na kami ng nanay ko. Nasanay ako na laging itinutulog na lamang ang gutom. Nasanay ako sa lasa ng sardinas na tutubigan para dumami at lalagyan na lamang ng asin kapag nasobrahan sa tubig. Nasanay na rin ang sikmura kong kumain ng mga panis na ulam na hinihingi ng aking nanay sa kapitbahay. Sabi ng kapitbahay namin, kailangan na naming ubusin ang tira-tira nila at wag nang ipaabot kinabukasan dahil mapapanis na yon. Pero hindi naniniwala si Mama. Sinusubukan niya na ipaabot pa kinabukasan pero nasisira na ito. Kapag gano'n na ang nangyayari, nakikita ko ang panghihinayang sa mukha ni Mama. Kung sana naniwala lang siya sa kapitbahay namin na wag nang ipaabot kinabukasan ang ulam na bigay nila. Kung hindi sana niya kailangang tipirin ang ulam na bigay nila para umabot pa kinabukasan, edi hindi sana yon masisira at tanging basurahan ang makikinabang. Nakakalungkot, Papa Dudut. Sa ganitong buhay ako pinalaki ng nanay ko. Sa ganitong buhay ako nasanay. Pinatibay ng kahirapan ng sikmura naming pareho. Mas matibay pa nga ata kesa sa mga dagang nasa estero. Sa totoo lang ay hindi naman daw ganito ang buhay namin noon, sabi ng mga nakakakilala kay Mama. May nakapangasawa raw na Canadian si Mama. Yun po ang aking ama. Bago ako mabuo sa mundong ito ay may maliit sila na negosyo. Nagpapautang daw sila ng mga empleyado ng isang mall. Maganda ang kinalabasan ng negosyo nila pero hindi rin yun nagtagal dahil kailangan bumalik ng aking ama sa Canada dahil nagkaroon ng problema sa kanyang papeles at kung ano-ano pa. Ang sabi niya sa aking ina ay babalik ito pero naghintay ng matagal ang aking ina pero hindi na nagpakita pa ang aking ama. Sising-sisi ito kung bakit hindi niya rin sinabi sa aking ama na buntis na ito. Gusto sana niyang isorpresa noon ang aking ama pero dahil nga sa kailangang umalis kaagad ni Papa pabalik ng Canada ay hindi na niya nagawang sabihin pa. Ang sabi ni Mama sa sarili niya ay hihintay na lamang daw niya ang pagbabalik ng aking ama pero nanganak na si Mama, nailabas na ako sa mundong ito at lumaki. Pero hindi na nagpakita pa kahit anino ng aking ama. Mabilisan lang ding bumagsak ang negosyo ni na Mama at Papa dahil hindi naman sanay si Mama sa pagpapatakbo nito. Ang aking ama raw madalas ang nagpapatakbo ng kanilang negosyo. Taga-suporta lamang daw si Mama. Kaya ayon, noong nag-isang taon ako ay tuluyan nang nawala ang negosyo ni Mama at para mabuhay ako ay sa kung ano-anong trabaho ang pinasok niya. Nagtrabaho ito bilang helper sa isang karinderya. Sumubok din ito na maging masahista pero ang napasukan pala niyang massage parlor ay yung illegal at ibang masahe ang ginagawa. Nagmanicure at pedicure din siya pero dahil hindi naman niya talaga alam na maglinis ng kuko, ay tinigil din niya lalo na noong nagka-impeksyon ng nilinisan niyang paa. Nagbenta na nga rin ito ng mga kawali at ibang mga gamit sa pagluluto. Nilalako niya ito sa kung saan-saan. Bit-bit niya ang mga ito habang bit-bit pa ako sa kalagitnaan ng tirik na araw. Maraming naaawa kay Mama noon kaya naman may mga nakukuha si Mama na pera mula sa kung kani-kanino na nakikita kami. Kaya naisip niya na mamalimos na lamang kasama ako. Sa una ay gumagana yon, pero nang tumagal, lalo na nang lumaki na ako ay kailangan na rin niyang tumigil dahil hindi na naniniwala ang taong mahirap siya. Lalo na kapag nakikita ako.
Dahil nga may dugong Canadian ako ay lumaki akong mistisa at matangos ang ilong. Kaya walang naniniwala na anak ako ng mahirap, na anak ako ng pulubi. Sa paglaki ko ay marami pa akong natunghayang trabaho ng mama ko. Bilib na bilib ako noon sa kanya dahil kahit na ano ang pasukin niya, masiguro lang na makakain kami 2 beses sa isang araw. Masiguro lang na makakapag-aral pa ako. Masiguro lamang na mabuhay ako. Ganyan ako kamahal ng mama ko. Sa murang edad ay ramdam ko na ang pagmamahal niya at ramdam ko ang hirap niya na buhayin ako. Kaya pangako ko noon sa sarili ko paglaki ko, natutulong ako sa nanay ko. Gagawin ko rin ang lahat para masuklian ang ginawa niya para sa akin mula pagkabata hanggang sa pagtanda. Hinding-hindi ko siya pababayaan at sisiguraduhin ko na bibigyan ko siya ng mas magandang buhay. Yung buhay na hindi na niya kailangang maghirap. Gumising ng napakaaga para makipagsapalaran sa labas. Yung buhay na makakatulog siya anumang oras niya piliin at hindi siya gagambalain ng pag-iisip kung saan siya susunod na kukuha ng pera para may pangkain kami. Ayoko nang makita si mama na naghihirap. Pinagdarasal ko araw-araw na sana ay lumaki na ako kaagad para legal ko nang matulungan si mama sa paghahanap buhay. Hindi ko na kasi masikmurang makita siyang unti-unting nagiging manipis ang katawan dahil sa kahirapan at sa pagod. Gusto ko siyang makitang malusog dahil never ko siyang nakitang ganito. Gusto kong magkalaman ang kanyang humpak na mga pisngi. Gusto kong mawala ang mga itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Ayoko nang maramdaman ang buto-buto niyang mga kamay at likuran. Gusto kong makita siyang hindi maputla. Gusto kong makita siyang may kulay tulad ng ibang nanay na masigla sa buhay. Gusto kong maging maayos ang buhay ng aking ina bago mahuli ang lahat dahil para sa akin. Si mama ang buhay ko at ang dahilan kung bakit nandito pa ako sa mundo. Uy, Dina! Lucy! Kamusta ka na? Eto, gumanda na. Halatang halata nga. Grabe ang puti mo na. Hindi yung puting maputla yung puting parang artista. Sinabi mo pa. Ang gara ng damit mo. Parang yan yung nakikita ko sa mga magazine Yung mga suot ng mga artista sa ibang bansa. Ang ganda talaga, Lucy. Ay, at saka tignan mo tong nasa leeg ko, oh. Ang gandang kwintas. Gintong tunay ba yan? Abay, bakit naman ako magsusuot ng fake, di ba? Ang yaman mo na ata talaga, Lucy. Nakakaingit ka naman. Kaya pala matagal ka naming di nakita ni Robina. Kaya ka pala umalis bigla dito sa atin? Eh, alam ko namang wala akong mapapala dito, no? Tama ka dyan. Tingnan mo nga kami, dalaga na si Robina pero andito pa rin at parang araw-araw ay mas lalong humihirap. Eh ano bang ginawa mo, timamang ka ng husto? Baka naman pwede mo akong matulungan para makaahon na kami ni Robina sa hirap. Alam mo, Dina. Robina! Bakit pawis na pawis ka? Pambihira kang bata ka, oh. Tumakbo kasi ako galing kina May. Umextra po ako na maglinis ng bahay nila, Mama, para may pambayad tayo ng mga kinuha nating dilata at bigas sa tindahan. Ano ka ba namang bata ka? Sabi ko na sa'yo, huwag ka muna magtatrabaho. Ang sabi ko, mag-aral ka lang ng mabuti at hayaan mo na ako sa mga pagkakakitaan. Eh wala naman po akong pasok ngayon. Sayang naman kung palalampasin ko yon. Pera din yun, Mama. Ito nga pala, 500 oh. Ito po yung bayad sa akin. Binigyan pa ako ng mama ni May ng ulam. Adobong baboy po at 1 kilong bigas. Ikaw talagang bata ka. Pero salamat, anak. Uy, ito na pa talaga si Robina? Ay, pasensya na, Lucy. Oo, ito na si Robina. Ay, kay laki na Napakaganda. Anak, naaalala mo si Ate Lucy mo? Yung nag-aalaga sa'yo noon kapag wala ako? Kayo na po si Ate Lucy.
Grabe po, hindi ko na kayo nakilala. Ang laki po ng iginanda ninyo at ang yaman nyo na rin pong tingnan. Ay, hindi lang ako mayamang tignan. Mayaman ako talaga. Oo nga, Lucy. Ano ba yung sikreto mo dyan? Baka naman pwedeng matulungan mo kami. Di naman kami iba sa'yo eh. Well, ngayong nakita ko na si Rubina, alam kong may maitutulong ako sa'yo. Ano ba yun? Rubina, umuwi ka muna. Ihanda mo yung ulam nyo ng mama mo. Mag-uusap lang kami saglit. May pupuntahan lang. Sige po. Saan ba tayo pupunta? Ako ang bahala. Hindi ko nalaman kung saan nagpunta sina Mama at Ate Lucy noon. Hindi ko rin alam kung ano ang pinag-usapan nila. Basta ang alam ko lang ay pamadaling araw na nang nakabalik si Mama. Nagising pa ako noon at pinaghanda ko siya ng makakain pero ang sabi niya ay wala daw siyang gana. Sinubukan kong makipagkwentuhan sa kanya pero tumanggi ito. Hinawakan pa nga nito ang mukha ko at saka pinagmasdang mabuti. Paulit-ulit niyang sinasabi na ang ganda-ganda ko. Mabuti na nga lang daw at nakuha ko ang itsura ng aking ama at hindi sa kanya na walang kahit na anong ganda sa katawan. Naninibago ako sa mga sinasabi ni Mama. Hindi ko alam kung dahil kaya ito sa naging pag-uusap nila ni Ate Lucy. Nahiya naman akong tanungin kung ano nga ba ang pinag-usapan nila kasi alam kong ayaw na ayaw ni Mama na nakikisawsaw ako sa usapang matatanda. Kaya hinayaan ko na lang. Sa paglipas nga ng mga araw at buwan, napapansin ko ang panay ang pag-aalaga sa akin ni Mama. Inaalagaan naman niya ako dati pero triple ngayon na akala mo ay isa pa rin akong sanggol. Binilhan ako nito ng mga lotion, make-up at bagong damit. Ang sabi ko ay wag na niyang gawin yon dahil sayang lamang ang pera. Ang sabi niya ay may extra naman daw siyang kinita kaya okay lang. Para daw maranasan ko ang ibang nararanasan ng mga nagdadalaga. Lagi niyang pinapaalala sa akin na bago ako matulog ay kailangan kong maghilamos gamit ang sabon na binili niya para mapanatiling makinis ang aking kutis. Pinaiiwas din niya ako sa matatabang pagkain at matatamis. Di na tuloy ako nakakabili ng mga mamisong tsokolate. Gusto nito na mag-exercise ako. Sumali doon sa mga nag-e-exercise sa parke para gumanda pa raw ang hubog ng katawan ko, lalo na ngayon na papadalaga na ako. Pinabawasan din ito ang aking kanin. Tinatanong ko kung bakit ang sabi niya ay mahal na raw ang bigas kaya umuo na lamang ako. Sana nga ay yun ang dahilan pero noong tinignan ko siya ay alam kong merong pang mas malalim na dahilan. Hindi ko na maintindihan si Mama kung ano-ano ang mga pinaggagawa nito at ipinagbabawal sa akin. Hindi naman siya ganito dati. Pero ngayon ay parang sobra naman ata ang pag-aalaga niya. Kapag nga nagkakasugat ako dahil sa pagkamot ko dahil sa kagat ng lamok at ibang insekto ay bigla na lamang itong magagalit. Huwag ko raw hayaang masira ang balat ko. Binilhan ako nito ng kung ano-anong mga panggamot sa sugat ko sa legs at braso. Kailangan daw na wala ako na kahit na isang pantal sa katawan. Hindi raw puwede. Tinatanong ko kung bakit. Ang sabi niya lang ay magiging dalaga na ako kaya hindi na raw dapat pinababayaan ng sarili. Naniwala ako. Sana nga ay totoo ang sinasabi niya sa akin. Sana nga. Mabilis na lumipas ang panahon, Papa Dudut, at tuluyan na akong naging dalaga. Nang sumapit ako sa edad na 18 ay tuwang-tuwa si Mama. Sa wakas, yon ang narinig kong sinabi niya. Ang iniisip ko noon ay kaya siya natutuwa dahil may makakatuwang na siya sa paghahanap buhay. Gagawin ko naman talaga yon. Sabi ko kapag nasa legal na akong edad ay tutulong ako kay Mama. Kaya kung ano ang saya niya noon ay masaya rin ako. Marami na akong plano noon at para matuloy ko ang kolehiyo ko ay magtatrabaho ako sa isang fast food. Uso naman yun ngayon
Part-time lang na trabaho tapos kapag weekends ay magiging kahera na ako doon sa karinderyang malapit sa amin. Nakausap ko noon ang may-ari at pumayag naman siya. Hindi ko pa nasasabi ang plano ko noon kay mama. Gusto ko kasi siyang sorpresahin at kahit konti pa lang ang maitutulong ko kay mama, pero at least mababawasan na ng konti ang pasanin nito sa hirap sa araw-araw. Isang gabi habang inaayos ko ang resume ko na ipapasa ko sa mga fast food na bala kong pagtrabahuhan ay dumating si mama at maraming daladala. Nilapag nito yon sa mesa at isa-isang nilabas at ipinakita niya sa akin. 3 napakagandang bestida na maiksi, 2 heels at makeup. Meron din itong pabangong nilabas. Tinatanong ko kung para kanino yon at ang sinabi ni mama ay para daw sa akin lahat ng yon. Nagtaka ako at tinanong ko kung para saan ang mga yon. Ang sabi niya sa akin ay gagamitin ko raw yon sa mga lakad namin. Tinatanong ko kung anong lakad ang sinasabi niya, pero umiling lamang ito at malalaman ko rin daw. Tinatanong ko kung saan ito kumuha ng pera para mabili lahat ng mga yon. May kamahalan yon at alam kong hindi niya kakayaning bumili noon base sa kinikita ni mama sa pang-araw-araw. Pero ngumiti lamang ito at sinabi sa akin na bigay lahat yon ni Ate Lucy. Lumang damit daw ng kanyang anak na dalaga. Mas matanda lang yon ng 5 taon sa akin. Naalala ko pa kung sino siya. Tinatanong ko yung pabango at makeup at doon ay sumagot si mama na inutang daw niya yon sa kakilala niya na nagbebenta nun. 2 gibs naman daw kaya kayang-kaya niyang bayaran. Napailing na lamang ako at saka tinuloy ang pag-aayos ng resume at nang mapansin niyo ni mama ay pinatigil niya ako. Hindi ko raw kailangang gawin yon. Nalilito ako sa mga sinasabi at inaakto niya pero hindi na ako nagtanong pa. Pinatayo niya ako at pinapunta ng CR para maghilamos at maglinis na ng katawan. After noon ay sinabi niya sa akin na matulog na ako dahil marami pa kaming gagawin kinabukasan. Akma kong tatanggi dahil bukas ko balak maghanap ng trabaho pero hindi ko na nagawa pang magsalita dahil tinulak na ako ng marahan ni mama papunta sa CR para makapaghilamos na at masimulan ko na ang pagpapahinga. Sa kagustuhan nga ni mama ay sumama ako sa kanya isang Sabado ng gabi. Pinasuot nito sa akin ang damit na bigay ni Ate Lucy. Hapit na hapit yon sa aking katawan. Hindi ako sanay na ganon kaya naiirita ako pero nakita ko kay mama na tuwang-tuwa siya. Hinayaan ko na lang. Pinasuot naman sa akin ito ang kulay itim na heels. Sobrang tangkad at halos mabuwal na ako sa unang pagkakasuot ko pa lamang. Hindi talaga ako sanay sa ganito. Sinabi ko naman yon kay mama. Sanay ako sa t-shirt at maong at sandals pero sadyang mapilit si mama kaya wala din akong nagawa. Halos 1 araw ako nitong pinaglakad-lakad sa buong bahay gamit ang heels para masanay daw ako. Nakailang tapilok ako noon pero hindi ako pinatitigil ni mama hanggat hindi ako nasasanay sa suot kong heels at nang makita nitong maayos na akong maglakad ay pinaupo ako nito sa harapan ng tukador na may salamin at tinulungan na mag-makeup. Nakailang bura kami sa mukha ko. Namumula na ang balat ko sa mukha sa kakakuskus ng panyong basa kapag nagkakamali kami sa pagpahid sa binili niyang makeup. Tumagal siguro kami ng 2 oras bago kami natapos. Pinagmasdan niya ang mukha ko. Kitang-kita ko ang pinaghalong saya at lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko mawari kung alin doon ang mas nangingibabaw. Hindi ko na rin inalam pa. Nang makita niyang maayos ako ay hinila na ako nito palabas para pumunta sa sinasabi niyang lugar kung saan daw sila nagpunta ni Ate Lucy. Dinala ko ni mama sa isang mamahaling hotel. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok doon. Kung paano kami pinapasok.
Basta may binulong lang si mama doon sa isang lalaki at hinayaan na kaming tumambay doon sa isang bar. Umorder si mama ng alak pero hindi yon pinagalaw sa akin. Display lang daw. Nagtataka na ako noon talaga kay mama pero hindi ko alam kung bakit hindi ko magawang magtanong sa kanya. Matapos ang ilang minuto ay iniwan ako nito sa bar. Ang sabi niya ay wag daw akong aalis doon. Pinigilan ko ito pero sabi niya 1 o 2 oras lang daw siyang lalayo sa akin. Tinatanong ko siya kung bakit pero ayaw nitong magsalita. Basta hinawakan lang nito ang braso ko at tumingin sa akin. Mabilis na itong umalis. Nagtungo ito sa dulo ng hotel kung saan ay natatanaw pa rin niya ako. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Hindi ko alam kung paano palilipasin ang 2 oras na sinasabi ni mama na hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Hanggang sa natapos nga ang 2 oras na yon at nakita kong lumapit sa akin si mama. Habang nasa biyahe kami ay tahimik si mama at halata ang lungkot at galit. Hindi ko alam kung bakit. Mahirap nang tanungin sa ganong sitwasyon. Sana bukas ay sabihin na nito sa akin ang kadahilanan kung bakit kami tumambay sa hotel na yon habang suot ang maiksing damit at mataas na heels. Habang punong-puno ng kolorete ang mukha ko. Paulit-ulit kaming bumabalik sa hotel na yon, Papa Dudut. Paulit-ulit kaming nag-aayos bago pumunta doon. Paulit-ulit kaming tumatambay at umuorder ng alak na sa huli ay hindi ko na naman iniinom at paulit-ulit din kaming umuuwi nang walang nangyayari. Ewan ko ba sa nanay ko kung bakit hindi pa ito napapagod. Nakikita ko naman na halos mawala na siya ng pag-asa pero sige pa rin siya ng sige. Paulit-ulit ako nagtatanong sa kanya kung bakit ba kailangan naming tumambay doon sa hotel na yon. Pero paulit-ulit na iiling lang ang sagot nito sa akin na sa huli ay kinapaguran ko na ring tanungin siya. Bahala na si mama kung ano man ang plano niya, kung bakit kami laging nandun. Susunod na lamang ako, gusto ko siyang mapasaya. At kung ito lamang ang paraan, sige, susunod na lamang ako sa kanya. Isang araw, habang naghahanda akong muli para sa pagpunta sa hotel ay napansin kong nahihirapan ang aking ina sa paglalakad. Kinausap ko ito. Kagabi pa itong hinang-hina. Umiling ito at sinabing ayos lang siya pero tinatridor daw siya ng ubo niya kaya naman sabi ko ay magpahinga na lamang ito. At sa susunod na araw na lang kami tatambay sa hotel pero mariin itong tumanggi. Malakas daw siya. Kayang-kaya daw niya na magpunta doon. Medyo nasamid lang siya sa laway niya pero ayokong maniwala kaya sabi ko ay magbibihis na ulit ako ng pambahay para masimulan ko na siyang alagaan. Pero nagalit ito sa akin. Napatahimik ako nang sigawan niya ako. Ito ang unang beses, Papa Dudut, na nagawa niya yon sa akin. Sa huli ay napansin ni mama na parang sumama ang loob ko sa ginawa niya, kaya naman humingi ito ng sorry. At sinabing wag ko na raw intindihin dahil kaya naman daw niya. Ako naman ang umiling. Ang sabi ko sa kanya ay kailangan na niya magpahinga pero sadyang makulit si mama, kaya naman sa huli ay nagkasundo na lamang kami. Ako na lang mag-isa ang pupunta at siya ay sa bahay lang para magpahinga. Matagal bago ko siya napapayag. Noong nakumbinsi ko na nga ito, ay agad ko na siyang dinala sa kwarto namin para asikasuhin muna bago umalis. Bumili ako ng goto at gamot. Nilagay ko rin ang jug ng tubig sa kwarto para madali na lang niya itong maabot. Siniguro ko na maayos siya bago ako umalis ng bahay at nang magpaalam ako sa kanya ay sinabi nito na sana ay may magbigay ng number sa akin. Number? Anong number yon? Hindi na ako nagtanong pa sa kanya at tumango na lamang ako at umalis na. Pahapon na nang makarating ako sa hotel. Maraming tao noon.
May gathering daw kasi ng mga negosyante sa isang district. Napatango na lamang ako. Naupo ako sa bar at umorder ng alak. Nilapag ko lang yon sa harapan ko at panayang tingin ko sa malaking orasan sa aking kaliwa. Gusto ko nang hilahin ang oras para makauwi na ako. Masyado akong nag-aalala kay mama. Kailangan ko na siyang maalagaan. Mas gusto ko nang gawin yon kaysa tumambay dito at hindi alam ang dahilan kung bakit ako nandito. Nang lumipas na ang 2 oras tulad ng dati ay akmang aalis na ako. Pero bigla ay kinalabit ako ng isang lalaki. Napalingon ako. Isang lalaking naka-Amerikana. Mga edad 50 na. Maputi ito at makikita mo sa kanyang itsura na gwapo ito nung kabataan niya. May bahagyang puti-puti sa kanyang buhok pero hindi yon dahilan para hindi mo pansinin ang maamo at charming nitong mukha. Tinatanong ko kung ano ang kailangan niya. Ngumiti lang ito at nagtanong kung madalas daw ba akong tambay sa bar na yon. Umuo ako. Tinanong niya kung umu-order daw ba ako ng alak pero hindi ko iinumin. Kahit nagtataka ay umuo ako. Hindi ko siya kilala pero parang alam na alam niya ang ginagawa ko sa hotel na yon sa araw-araw. Ngumiti ito sa akin at pagkatapos ay nilabas ang kanyang wallet. Kumuha ng isang calling card at inabot niya sa akin. Siya raw si Antonio at yon ang number niya. Napakunot noo ako. Nagpaalam na ito sa akin habang ako naman ay naiwang nakatanga. Ano yun? Para saan ang calling card na yon? Hindi ko na masyadong in-stress ang sarili ko sa lalaking yon. Nilagay ko sa aking maliit na shoulder bag ang kanyang calling card at nagmamadali ng umuwi. Walang ibang nasa utak ko kundi ang maalagaan ang aking may sakit na nanay. 1 oras mahigit ang naging biyahe ko bago ako makauwi ng bahay. Sakit na sakit ang paa ko noon sa heels na suot ko. Pero baliwala lahat ng yon dahil nakita ko na ang aking ina. Nagbihis lang ako ng saglit at pagkatapos noon ay inasikaso ko na ang nanay ko. Pagkakita pa lamang nito sa akin ay agad na itong nangumusta sa mga nangyari sa hotel. Doon ay bigla kong naalala ang calling card na inabot sa akin ni Antonio. Ang taas ang lagnat nyo, ma. Mamaya ulit pupunasan ko kayo ng bimpo, ha? Magluluto na rin ako mamaya ng lugaw para may makain po kayo. Mapait ang panlasa ko, anak. Huwag mo na muna akong pakainin. Kaya pa naman na sikmura ako. Huwag matigas ang ulo, ma. Baka mas lalong lumala ang lagnat nyo niyan. Kahit ilang subo lang para hindi naman kayo manghina lalo at saka makainom na rin po kayo ng gamot. Oo na, bahala na. Bakit kasi ngayon pa ako nagkasakit? Bugbog din kasi ang katawan nyo sa trabaho eh. Di sana nasamahan man lang kita kanina sa hotel. Kahit naman sumama kayo, wala rin naman hong ibang naganap. Wala na naman? Ang nangyari lang po kanina, bago ako umalis, biglang may nag-abot ng calling card niya. May edad na ba yung lalaki? May kaya? May edad po, oo. May kaya. Hindi ko po alam eh. Pero sa damit naman niya, mukha naman po. Asan ang calling card niya? Ha? Asan ang calling card niya? Asan? Ma, relax lang kayo. Mamaya mabinat kayo niyan eh. Mabibinat ako lalo kapag hindi mo pa inabot sa akin yan. Oh, ito po. Ito na yon. Naku, salamat naman. Ito na yon, anak. Ano pong ito na yun, ma? Ito na nga yung bunga ng matagal nating pagpunta-punta sa hotel na yun. Hindi ko po kayo maintindihan, ma. Ang calling card na to, ang kailangan natin para yumaman tayo. Yumaman? Sa hotel na yun yumaman ng Ate Lucy mo. Doon niya dinala ang dalaga niya at doon sila nakakilala ng mayamang matanda na ibabahay ang dalaga ni Ate Lucy mo. Kaya tayo doon pumupunta? Dahil yun ang sinabi sa inyo ni Ate Lucy? Yun nga, anak. Bakit hindi ninyo sinabi sa akin? Bakit kung kailan may nag-abot na ng calling card na yan, tsaka nyo lang sasabihin sa akin ang lahat ng to? Kasi alam ko, anak,
na di ka papayag. Hindi talaga! May dangal pa ako, Ma! Huwag niyo naman ako igaya sa iba! Hindi tayo mabubuhay sa dangal, anak. Mabubuhay tayo kapag nagpaka-practical tayo. At ito na yun. Kailangan lang natin ng isang matandang lalaki na maeengganyo sa ganda mo at... At ibabahay niya ako at maaambunan na tayo ng pera niya, ganun ba? Tama, anak. Tama. Kaya ngayon pa lang, tawagan mo na to. Ayoko! Tawagan mo na, anak. Pera din to. Ganun na ba talaga tayo kakapos para kailanganin nating gumamit ng ibang tao? Ma, ayoko! Anak, pagod na ako. Pagod na ako sa paghihirap. Gusto kong maranasan na 3 beses tayong kumain sa isang araw. Makabili ng mga gusto natin, yung hindi lang dahil kailangan natin. Mangyayari pa rin naman yun, Ma. Kunting tiis lang. Kailangan ko lang makapagtapos ng pag-aaral. Tapos isasabay ko yun sa pagtatrabaho sa fast food. Mabilis lang ang panahon. Kapag nakapagtapos na ako, maghahanap ako ng mas magandang trabaho para makakain na tayo ng 3 beses o higit pa sa isang araw at makakabili na rin ng mga gusto natin. Ma, magtiwala ka. May iaahon kita sa hirap, huwag lang sa paraang gusto ninyo. Pero ito ang pinakamadaling paraan. Hindi mo na kailangan magtapos ng pag-aaral kahit hindi ka na mag-aral. Gusto ko pang mag-aral, Ma. Gusto ko makapagtapos. May pangarap po ako. Pero paano naman ang pangarap ko para sa atin? Gusto kong maging maginhawa ang buhay natin. Mahina na ako at tumatanda na. Ipagkakait mo ba sa akin to? Ang tagal-tagal kong naghirap mula nung iniwan tayo ng ama mo, alam mo yan. Tapos ito lang ang hiling ko sa'yo. Ngayon lang ako humiling sa'yo pero hindi mo pa ako kayang pagbigyan. Ma. Hayaan mo na, Rubina. Huwag ka nang mag-alala. Isipin mo na lang yung dangal mo. Huwag mo nang isipin ang kinabukasan mo. Huwag mo na akong isipin. Kahit na magdildil lang ako ng asin, okay lang sa akin. Ma naman, please, makinig ka. Lumabas ka muna ng kwarto. Hayaan mo muna ako makapagpahinga para gumaling na ako kasi kung hindi ako gagaling bukas, wala tayong kakainin. Kung hindi ako babangon sa kamang to, lalo tayong maghihirap. Hala sige, lumabas ka na. Gusto ko magpahinga. Alam kong sumama ang loob sa akin ni Mama. Hindi ako nito iniimik papadudot at hindi kinakain ang mga nilalatag kong pagkain sa kanya. Kaya naman para matigil na ang tampuhan sa amin ay kinuha ko na ang calling card at tinawagan ko yon. Pero hindi ako ang kumausap dahil hindi ko alam kung paano sisimulan. Inabot ko yon kay Mama para siya na ang makipag-usap kay Mr. Antonio. Nang malaman nga niyang tinawagan ko ay tuwang-tuwa at hinalikan pa ako nito sa pisngi bago kinuha ang cellphone sa akin. Lumabas ako ng kwarto para hindi marinig ang usapan nila. Ayokong marinig ang usapan nila. Nang matapos ang pag-uusap nila ay lumabas si Mama sa kwarto at saka ako pinuntahan at niyakap. Maghanda na raw ako at bibili kami ng bagong damit at imimit namin si Mr. Antonio. Dumating nga ang araw ng pagkikita namin sa wakas ni Mr. Antonio. Binilhan ako ni Mama ng mas maiksing damit kumpara sa mga damit na isinusuot ko noon. Mas lalo akong hindi naging komportable sa suot kong yon. Kinakabahan ako noon pero si Mama excited naman. Habang pinagmamasdan ako ni Mama ay hindi ko maiwasang isipin na sarili kong nanay ay ilalako ako. Akala ko ay sa TV lang yon nangyayari. Pero pati pala sa totoong buhay. Nang dumating na sa wakas si Mr. Antonio ay sinalubong na kaagad siya ni Mama na akala mo ay matagal na niya itong kilala. Tuwang-tuwa itong kinausap si Mr. Antonio habang ang lalaking ito naman ay panayang sulyap sa akin. Nag-usap muna silang sandali at hindi ako makarelate sa mga pinag-uusapan nila. At nang sa wakas ay matapos na sila ay ako naman ang hinarap nila. Eto na yon. Dumating na ang kinakatakutan ko. Anak, ito nga si Mr. Antonio. Nabanggit niya sa akin minsan na sobrang gandang-ganda raw siya sa'yo.
Salamat po, Mr. Antonio. Antonio na lang at wag mo na akong pinupo. Tumatanda ako lalo eh. Salamat, Antonio. Yan! Mas magandang ang pakinggan, anak. Nasabi na ba sa'yo ng mama mo ang plano namin para sa'yo? Hindi pa. Mr. Antonio, may pahapyaw pa lang kaming usapan nung nalaman ko na binigay mo nga ang calling card mo sa kanya nung nakaraan. Good. At least ngayon, di ka na masyadong mabibigla sa mga malalaman mo at mangyayari. Ano po ba yung mangyayari? Gusto ko pong malaman. Yan naman tayo sa po eh. Ay nako. So, Dina, sino ba ang maunang magsabi sa kanya? Ako ba o ikaw? Mukhang mas kailangan ako na lang, Mr. Antonio. Anak, Robina, ganito kasi yon. Itutuloy ko lang at mas ipapaliwanag pa sa'yo yung gagawin natin, ha? Yes, Ma. May nakahanda ng kwarto para sa inyo ngayong gabi, anak. Kaming dalawa lang? Yes, anak. Kayong dalawa lang. Ma, bakit? Kasi yun yung napag-usapan, anak. Ready ka na ba? Hindi. Hindi. Anak, nandito na tayo. Huwag mo naman akong ipahiya, please. Dito natin malalaman kung makakatikim na tayo ng ginawa. Mr. Antonio, ready na siya. Papakapehin ko muna siya. Mukhang kinakabahan eh. Kung di pa naman siya handa, pwede namang sa ibang araw na lang. Ay, hindi. Ngayon na natin simulan. Sayang naman yung binayad sa kwarto. Di ba, anak? Di ba, anak? Opo, Mama. Okay, good. Wait lang ha. Sagutin ko lang tong client ko. Umorder lang kayo ng umorder dyan. Ako nang bahala. Panyero! Anak, ano ba naman yan? Napag-usapan na natin to, di ba? Walang lugar ang pag-iinarte mo. Binibigla niyo naman ako, May. Ganun talaga. Huwag ka na magulat sa mga susunod pa. Basta makinig ka na lang sa akin at umoo sa lahat. Nasimulan na natin to, huwag na tayong aatras. Malapit na tayo sa ginhawa. Ma, baka naman... Kung iniisip mong umatras, mabuti pang magkalimutan na tayong dalawa. Ayoko nang walang isang salita. Pumayag ka na sa usapang to. Gawin mo ang lahat ng gustong ipagawa ni Antonio sa'yo, oras na makapasok ka na sa kwarto nyo. Pero Ma... Wala nang pero-pero. Sumunod ka na lang. At sumunod nga ako sa gusto ni Mama. Nang ganap nang dumilim sa labas ay nagpaalam na si Mama para umuwi na. Marami pa raw itong lilinisin sa bahay. Tumingin ito ng malalim sa akin bago nagpaalam at lumabas ng hotel na yon. Nang makapagsolo na kami ni Antonio ay kapwa kami natahimik. At nang hindi na matiis ni Antonio ang katahimikan, nagsalita ito at hinawakan nito ang aking kamay para patayuin ako sa pagkakaupo ko. At saka dahan-dahan akong inayang pumunta sa kwarto. Ewan ko kung nararamdaman niya ang panginginig ko. Nang makarating na kami sa kwarto ay naligo si Antonio. Nang matapos ito ay humiga na ito sa kama at malambing itong nagsabi na maligo na rin daw ako. Sumunod ako, Papa Dudut. Natagalan ako sa paliligo. Kung hindi ito kumatok sa pinto ay hindi pa ako lalabas. Nang makalabas na ako, suot ang isang puting robe ay ngumiti ito at dinala na ako sa kama. Nakahiga ako noon katabi niya. Tumingin ito sa akin at alam ko na ang balak niya. Pero hindi pa rin ako handa. Umiwas ako sa tingin sa kanya. Hinawakan niya ang balikat ko pero agad akong tumagilid para makaiwas sa mga susunod niyang gagawin. Napansin kong nadismaya siya. Sumubok itong yumaka pero agad kong iniwas ang katawan ko sa kanya. Hindi ko alam kung nasabi na ba ng nanay ko sa kanya na wala pa akong experience. Sana ay alam nito para maintindihan niya kung bakit ako alanganin sa mga nangyayari. Nang mahalata nito na wala akong interes na pumatol sa ginagawa niya sa akin, ay binuksan na lamang nito ang TV at saka nanood. Habang ako ay nagkunwaring
natutulog para hindi na ako nito gambalain. Kinabukasan ay mag-isa na lamang ako sa kwarto at nag-iwan siya ng isang note sa mesa na nagsasabing sorry kung hindi pa raw ako handa. Ano ba namang katangahan yan, anak? Andun ka na pero wala ka pa rin talagang ginawa? Ma, kinabahan ako eh. Natakot ako. Kung humilata ka lang doon at hinayaan siya sa gusto niyang gawin sa'yo, di sana may pera na tayo ngayon. Sorry, Ma. May magagawa pa ba yung sorry mo? Malamang ngayon umatras na yon at naghanap na ng ibang babae. Ang tanga-tanga mo naman, anak eh. Bakit ka naman ganyan? Sabi ko naman sa inyo, Ma, hindi ko gustong gawin yun eh. Pero kailangan mong gawin kasi ito na yung gusto natin. Ma, ikaw lang ang may gusto nito. Kailangan mo tong gustuhin dahil nakasalalay dito ang magandang future mo. Yan ang gusto mo, di ba? Magandang kinabukasan para sa atin? Gusto ko po yun pero hindi ko gusto yung paraan nyo, Ma. At anong paraan ang naiisip mo? Mag-aral sa kolehiyo at magtrabaho ng sabay? Mas mabilis pang umasenso ang paghungkong yan ang plano mo. Wala naman pong masama kung susubukan natin eh. Kayo na rin ang nagsabi na matalino ako. Kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral, paniguradong may kumpanyang kukuha sa akin. Walang masama kung ito yung plano, Ma. Subukan natin. Pero wala ring masama kung subukan natin ang mas madali at mas mabilis na paraan para kumita. At yun nga ay ang patulan si Antonio? One night stand na may kapalit na pera? Higit pa sa one night stand, anak. Marami pang gagawin para makuha natin ang tiwala niya at magkapera tayo. Basta makinig ka lang. Ano ba ang mga plano nyo, Ma? Hindi ko muna sasabihin sa'yo lahat para hindi nabubugbog ang utak mo sa takot. Sa ngayon tatawagan uli natin si Mr. Antonio para ma-schedule uli kayo sa hotel na yon at gawin mo ang lahat para di na maulit ang nangyari sa inyo nung nakaraan. Siguraduhin mo na mapapasaya mo siya at pagkatapos nun, saka tayo mag-uusap uli para sa susunod na gagawin. Muli kaming nagkasama ni Antonio sa hotel na yon, Papa Dudut, sa iisang kwarto. At hindi tulad doong nakaraan, ngayon ay may nangyari na sa amin. Ginawa lahat ni Antonio, lahat ng magpapasaya sa kanya ng gabing yon at hindi ako pumalag. Hindi ako lumaban. Sinunod ko ang sinabi ng nanay ko. Matapos noon ay nakita ko naman na masayang masaya si Antonio. Kinabukasan ay sabay kaming nag-breakfast at inaya ako nitong mag-shopping. Binilhan ako nito ng maraming damit at sapatos at may kasama pang groceries para sa amin ni Mama. Buong araw kaming muling magkasama at nang gabi bago niya ako ihatid sa bahay ay nag-usap kami sa kanyang magarang sasakyan at sinabi sa akin na balak niya akong ibahay. Eto na ata yung plano ni Mama. Ang sabi ni Antonio ay gustong-gusto raw niya ako. Ibang-iba ako sa lahat ng mga babaeng nilapit sa kanya. Gagawin niya raw ang lahat para maibigay kung ano man ang magpapasaya sa akin. Basta hindi lang daw siya mahuhuli ng asawa niya. Napatingin ako sa kanya. May asawa na siya? Kabit ako? Gusto niyang maging kabit ako? Agad akong lumabas ng sasakyan niya at pumasok na sa bahay. Hinanap ko si Mama para kausapin siya. Ma? Ma? Andito ako sa CR! Ma? Alam niyo ba na may asawa si Antonio? Oo. At hindi niyo man lang naisip na sabihin sa akin to? Nakalimutan ko siguro. Nakalimutan? O sinadya niyo para hindi ako umatras sa plano niyo? O siya, aaminin ko na. Sasabihin ko naman dapat sa'yo pero plano ko pagkatapos ng may nangyari sa inyo na. Baka kasi dahil doon umatras ka pa. Talagang aatras ako kung sinabi niyo kagad nung una pa lang. Inuubos niyo ang dangal na meron ako. Tapos na nangyari na. Na-text na ako ni Mr. Antonio at masaya siya sa'yo. Ito na yun, anak. Huwag mo na masyadong isipin ang asawa niya.
Ikaw na ang bagong nagpapasaya sa kanya. Nakakadiri ka, Ma! Bakit mo ko ginaganito? Dahil para sa future mo to. Puro na lang kayo future ko! Oo, dahil para sa akin, yun ang pinakamahalaga. Mas mahalaga kaysa sa magpapasaya sa akin? Magiging masaya ka kapag maayos ang future mo. Kailangan mo lang pagdaanan to. Maniwala ka, anak. Wala akong ginawa na hindi para sa'yo. Lahat to para sa'yo. Makinig ka sa akin, anak. Lahat to para sa'yo. Muli akong sumunod sa mga sinabi ni Mama. Nagkausap na ulit sila ni Antonio at wala pang isang linggo ay nilipat kami sa isang kondominium, malayo sa mismong tirahan ni Antonio. Wala kaming ibang bitbit kundi ang sarili namin. Ang sabi ni Antonio, lahat ng kailangan namin ay nandun na. Magsabi lang daw kami kung may kulang pa para maipadala niya. Tuwang-tuwa si Mama nang makita ang malaking condominium unit na ibinigay sa amin ni Antonio. Agad itong humiga sa kama at nang makontento na ay saka nagbukas ito ng ref. Mas lalo itong naging masaya nang makitang umaapaw sa lusog ang ref namin. Yun pa lang ang unang beses na nakita ko ang sagad na saya ng aking nanay. At kahit papaano ay naging masaya din ako. Hindi ba yun naman talaga ang pangarap ko? Ang makita siyang masaya habang iniaahon siya sa hirap. Tuwing weekends ay kasama ko si Antonio hanggang Lunes ng umaga. Kapag andon si Antonio ay nagche-check-in naman si Mama sa isang hotel na malapit lang sa kondominium para makapag-solo kami ni Antonio. Nakasanayan na namin ang ganong klase ng setup. Nakasanayan ko na ito. Nakasanayan ko nang maging kabit. Mabait naman si Antonio, kaya naman hindi ako nahirapang pakisamahan siya sa totoo lang. Lagi itong nakikinig sa mga sinasabi ko at lahat ng gusto ko. Kahit hindi ko sabihin ay ibinibigay niya. Ang sabi niya ay gusto lang daw niyang maging masaya dahil gustong gusto niya ako. Kapag ganito na ang ginagawa at sinasabi niya ay medyo gumagaan na ang loob ko hanggang isang araw. Hindi ko na namalayan na nahuhulog na ako sa kanya. Pero alam kong dapat na hindi ako mahulog ng todo. Dahil nga sa kabit ako, and at the end of the day ay uuwi pa rin ito sa asawa niya at maiiwan ulit ako na mag-isa. Kaya nga sinusulit ko na ang araw na kasama ko siya para maiparamdam na na-appreciate ko lahat ng ginagawa niya para sa amin ni Mama. Pinagluluto, minamasahe, pinapakinggan at inaalagaan ko siya. Hindi dahil ito ang gusto ni Mama, kundi ito ang gusto ko Umalis na ba dahil si Antonio? unti-unti nga ay nahuhulog na Kaalis ang lang loob po. ko sa kanya sa Pinagluto mo ba siya bago paglipas umalis? ng panahon. Oo naman, Ma. Lagi naman eh. Kumain ka na ba, Ma? May natira pa po ako sa niluto ko. Papainit ko na lang sa microwave. Naku, hindi na. Kumain na ako sa labas kanina. Kumusta naman kayo? Okay lang. Ganun pa rin. Kabit pa rin at kailangan niyang umuwi sa asawa niya. Eh bakit parang nasasaktan ka dyan? Kasi nasasaktan naman talaga ako, Ma. Sino bang hindi, di ba? Kabit ako. Hanggang dun lang ako. Eh di magpabuntis ka. Ano? Alam mo, naisip ko lang wala ito sa plano. Uunahan na kita. Maganda siguro kung magpapabuntis ka sa kanya para alam mo na, mas malaki yung ibibigay niya sa'yo na sustento. At hindi lang yan. Forever na siyang nakatali sa'yo kahit kabit ka lang kasi nagkabunga na kayo eh. Yun lang naman ang naisip ko. Seryoso ka ba, Ma? Gusto mo na maglabas ako ng walang kamuwang-muwang na bata sa mundong to para makaranas ng hindi buong pamilya at pagmamahal? Seryoso ba kayo, Ma? Eh wag ka namang magalit. Naisip ko lang naman yun. At least anak, alam mong di na siya kakawala sa'yo kasi may responsibilidad na siya sa'yo. At saka diba pangarap niyang magkaanak talaga? Eh hindi yun mabigay sa kanya ng totoong asawa niya. At ano, Ma? Ay,
Kapag nabigay mo yun sa kanya, baka ikaw na ang mahalin niya at hindi na ang asawa niya. Maibibigay na niya sa iyo ang atensyon at pagmamahal na kailangan mo kasi ikaw ang nakapagbigay sa kanya ng anak na pangarap niya. Pag-isipan mo ng mabuti, anak. At paano ang asawa niya? Wala na tayong pakialam doon. Ang gagawin lang natin ikaw ang pupwestong reyna ng buhay ni Antonio kapag nagkaanak ka na. Siya pwera na ang legal wife kapag gano'n na ang nangyari. Hindi, Ma. Ayoko. Ayoko. Anak, sabi mo lahat susundin mo. Lahat ng sasabihin ko gagawin mo. Pero hindi yung magpabuntis at sirain ang relasyon nilang mag-asawa. Mabuti na nga lang at hindi pa nalalaman ng asawa niyang tungkol sa amin eh. Paano kung malaman niya? Saan tayo pupulutin? Hihimas tayo ng rehas, Ma, alam niyo ba yon? Tapos balak niyo pang magpabuntis ako? Eh di lalong mas mataas ang kasalanan nun. Kawawa naman si Antonio, Ma. Naaawa ka kay Antonio? Concerned ka sa kanya? Hindi naman sa ganon, Ma. Nahahalata na kita eh. Gusto mo siya, no? Tapos na ang usapan natin, Ma. Gusto mo nga siya. Mahal mo siya. Kaya ayaw mo na siyang bigyan pa ng isang sakit ng ulo niya. Magpapahinga na muna ako, Ma. Huwag kang masyadong magpakalunod sa puso mo. Utak pa rin ang gamitin mo. Tandaan mo, kabit ka pa rin at hanggang dun lang yon. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakarating dito ha. Birthday kasi ng biyanan ko eh, di ako basta-bastang pwedeng umalis. Okay lang yon. Sanay naman ako na pinupuntahan mo lang kapag nakakatakas ka sa kwadra ng asawa mo. Oh, bakit ka naman ganyan kung makapagsalita? May dalaw ka ba? Hindi ako nakikipagbiruan ah. Alam mo, feeling ko gutom ka lang. Gusto mo magpa-deliver na lang tayo dito ng food? Bakit ayaw mong lumabas tayo? Alam mo naman ang sitwasyon, di ba? Di tayo pwedeng makita ng iba. Kailangan natin mag-ingat. Kasi kabit ako, ganon. Kabit kita pero gusto kita. Mahal kita, alam mo yan, di ba? Pero kabit pa rin ako. Pero mahal kita. Pero mahal mo pa rin ang asawa mo. Hindi naman siguro mawawala yun kasi asawa ko na yun eh. Eh ano pang ginagawa ko dito sa buhay mo? Kung hindi rin naman pala mawawala ang pagmamahal mo sa asawa mo. Pag-uusapan ba natin to ulit? Bakit hindi na ba pwede? Di ba napag-usapan na natin to? Kala ko klaro na tayo sa sitwasyon natin. Habang tumatagal, nagiging malabo na ulit ang lahat. Kaya gusto ko ulit linawin. Baka sakaling tanggapin na ng sistema ko ang lahat ng sinasabi mo. Please, Robina. Sobrang stress na yung inabot ko ilang araw na. Sa negosyo hanggang sa amin ng asawa ko. Pati ba naman dito sa'yo? Makakaranas pa ako ng stress. Kaya nga ako pumupunta sa'yo para mawala ang inis at pagod ko. Tapos ganyan ka pa? Kasalanan ko ba kung maramdaman ko to? Babae ako. Malamang nasasaktan ako sa sitwasyon ko, lalo na't ano? Lalo na't mahal na kita. Mahal din naman kita. Pero hanggang kailan tayo magiging ganito? 2 taon mo na akong tinatago. Hanggang kailan ako makukontento sa ganito? Alam ko mahirap, Robina. Pero sana maintindihan mo na di ganun kadali ang inihiling mo. Hiwalayan mo ang asawa mo. Ano? Ang sabi ko, hiwalayan mo ang asawa mo. Klaro na ba sa pandinig mo? Alam mong hindi ko pwedeng gawin yun, di ba? Kasi ano? Kasi alam mo naman na nakasalalay ang sustento ko sa inyo ng nanay mo sa negosyo ng asawa ko. Eh di magtatrabaho tayong pareho. Magsisimula ulit tayo. Sanay na ako sa hirap. Kayang-kaya ko na yon, huwag ka mag-alala. Pero ako hindi sanay. Hindi ako sanay sa hirap, Robina. Kaya sorry kung hindi ko kayang ibigay sa iyo ang hiling mo. Umalis ka na. Ha? Hayaan mo muna akong mapag-isa. Pero andito na ako eh. Nakapagpaalam na ako sa asawa ko na nasa Tagaytay ako for a conference at sa Lunes pa ang uwi ko.
di sabihin mong hindi natuloy. Di yun maniniwala. Di sabihin mo nag-away kayo ng kabit mo, baka doon maniwala. Rubina! Sabi ko umalis ka na. Please, Antonio, umalis ka muna. Pagkasara ng pintuan ay umiyak ako ng todo. Sobrang sama ng loob na pinaghalong hiya at inis ang naramdaman ko ng mga oras na yon. Kung dati ay tanggap ko na ang pagiging kabit pero ngayon ay parang hindi na. Lalo na nang napatunayan ko talaga na may nararamdaman ako para kay Antonio. Lalo na noong napatunayan ko sa sarili ko na hanggang doon lang ako. Puntahan niya lang ako kapag kailangan niya ng takasan ng magulo at nakasanayan na niyang mundo. Puntahan niya lang ako para may bagong makasiping at mawala ang kanyang stress. Puntahan niya lamang ako kapag kailangan at gusto niya. Yun lang ako. Kabit lang kasi ako at paano ko ito ipapaintindi ngayon sa puso ko. Nakahiga lang ako noon sa kama at hindi naman masama ang pakiramdam ko pero nangihina na kasi ako sa kakaiyak at sa kakaisip sa naging pag-uusap namin ni Antonio. Nagulat na nga lang ako nang pagsapit ng hating gabi ay bumukas ng malakas ang pintuan. Lumabas ako para tignan yon at nakita ko si Mama na galit na nilapitan ako at sinalubong ng malakas na sampal. Boba! Tanga! Ano bang pumapasok sa utak mo? Nasisira ka na ba talaga ng tuktok? Ma, ano bang... Tinawagan ako ni Antonio at sinabi niya pinag-usapan yung dalawa. Hindi ka na ba talaga nahiya sa mga pinagsasabi mo, Rubina? Hindi na ba talaga? Sinabi ko lang kung ano yung nararamdaman ko. Masama ba yung ganon, Ma? Oo, masama! Lalo na kung wala sa lugar. Gusto mo ba talaga mawala sa atin lahat ng pinaghirapan natin na to? Sa ating dalawa ako lang ang naghirap para mapunta tayo sa ganitong sitwasyon. Sumasagot ka na? Nanunumbat ka pa? Sinasabi ko lang kung ano ang totoo. Sinasabi ko lang ang nararamdaman ko. Yang nararamdaman mo, ikakapahamak mo! Kung gusto mo maging tahimik tayo, itiko mo yung bibig mo at pigilan mo ang nararamdaman mo. Naintindihan mo ba ako? Hindi. Hindi ko na kayo maintindihan, Ma. Hindi. Huwag mo akong inaartihan ng ganyan, Rubina. Huwag kang tatanga-tanga dyan. Tandaan mo kung ano ka. Kabit ka lang. Oo, kabit ka lang. Kung kailangan pa ulit-ulit ko tong sabihin sa'yo para matauhan ka at malaman mong pwesto mo sa buhay na to, oo, ulit-ulitin ko. Kabit ka lang, Robina. Kabit ka lang. Hanggang dyan ka lang at huwag ka nang aasa na tataas ka pa. Paano niyo nasasabihin, Ma? Anak niyo ako! Kasi yun ang totoo, di ba? Yun naman ang gusto mong mangyari, di ba? Ang mailabas ang katotohanan? O yan sinasabi ko na sa'yo ang katotohanan sa buhay mo. Kabit ka! Kabit ka lang, Robina! Oo, kabit ako! Pero kayo ang dahilan kung bakit ako naging kabit! Pasalamat ka nga at ginawa kitang kabit. Kung hindi kita nilako kay Antonio, hindi magkakalaman niyang katawan mo. Matutulog kang gutom at hindi ka makakatikim ng mga pagkain na pangarap mong kainin mula pagkabata. Kaya huwag ka nag-iinarte dyan. Matuto ka magpasalamat. Di salamat, Ma. At ginawa mo kong kabit. Kung hindi dahil sa inyo, siguro ngayon nakahanap na ako ng lalaking single at mamahalin ako. At hindi ipaparamdam sa akin na may kahati ako. Salamat, Ma, ha? Kasi dahil sa inyo, natuto akong makontento sa pirang-pirasong binibigay sa akin na pagmamahal at atensyon. Thank you! Sobrang thank you, Ma! Good! Matuto ka magpasalamat. At ito pa ha, uulitin ko. Isaksak mo sa utak mo na kabit ka, okay? Kabit ka. Kabit, kabit. Wala kang karapatang humiling pa ng sobra kasi ano ka? Kabit.
Hindi ako makapaniwala sa mga narinig kong salita na lumabas sa bibig ng aking ina. Ganito na ba siya kagahaman sa pera at nagawa niya akong masaktan sa mga salita niya? Alam ko sa sarili ko na kabit ako pero yung paulit-ulit na banggitin sa'yo ng nanay mo, yung nanay mo mismo ang magsasabi sa'yo nito ay parang dinudurog ang loob ko. Hindi ko na magawa pang umiyak noon. Mas lalong bumigat ang loob ko. Nagkulong ako sa kwarto nang umalis si mama. Umaga na ako nakatulog noon at bago magtanghali ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Antonio. Ayoko sanang sagutin dahil masama pa rin ang loob ko pero sa pagkakataong yon, siya lang ang alam kong magpapagaan ng loob ko. Nakakatawang isipin na kung sino pa ang taong dahilan kung bakit durog na durog ang puso ko ay siya ring dahilan para gustuhin mong mabuo ka. Sinagot ko ang tawag niya. Sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko para hindi na ito maramdamang kagagaling ko lang sa mahabang oras ng pag-iyak. Nagsorry ito at sinabing mali siya sa mga sinabi niya. Gusto niyang magkita kami noon. Naka-check-in lang daw siya sa malapit na hotel sa condominium. Gusto niya raw akong makita dahil hindi siya sanay na hindi ako nakakasama sa mga ganong araw. Naging marupok ako, Papa Dudut. Wala pang 20 minuto ay nakabukas na ang pintuan at andon siya para yakapin ako. At doon ay muling may nangyari sa amin. Para ipakilala sa akin na talagang mahal ako ni Antonio ay dinagdagan pa nito ang mga ibinibigay niyang allowance sa akin. Kasama na dyan syempre ang supplies namin sa condominium. At iba pang luho na hindi ko naman hiniling sa kanya pero ibinibigay pa rin niya sa akin. Dinagdagan din niya ang araw na magkasama kami. Imbis na 2 araw lang ay naging 3 araw na. Paminsan-minsan ay lumalabas na rin kami pero sa malayong lugar para hindi kami makilala ng mga tao. Kontento na ako sa ganoon at sa tingin ko, at least ay naipaparamdam pa rin sa akin ni Antonio na kahit kabit ako ay mahal pa rin ako nito. Natuwa naman si mama sa mga nangyayari at panay ang sabi nito na ituloy ko lang daw ang ganito. Iwasan ang away sa pagitan namin ni Antonio at itago na lamang ang nararamdaman ko para hindi na gumulo ang plano. Konting-konti na lang daw at mawawala na ang nararamdaman nito para sa asawa niya. Konting-konti na lang daw at mapupunta na sa akin ang lahat ng pagmamahal ni Antonio. Para akong robot na sunod ng sunod kay mama. Kahit sa totoo lang ay masama pa rin ang loob ko sa mga pinagsasabi nito sa akin noong mga nakaraan. Hinihintay ko na magsorry ito at bawiin lahat ng mga masasakit na sinabi niya sa akin pero wala ito sa sistema niya. Na para bang hindi nakaprogram sa kanyang katawan ang salitang sorry. Talagang pinaramdam pa rin niya sa akin na ako ang mali sa mga nangyari sa nakaraan. Na siya ang tama at dapat lang ako makinig sa kanya. Sa unang beses sa buhay ko ay namuhi ako bigla sa nanay ko. Sa paglipas ng mga araw, naging masaya at kontento na lamang ako sa mga nangyayari. Siguro nga ay natanggap ko na lamang na hanggang dito na lamang ako talaga. Mabubuhay ako bilang isang kabit at siguro ay oras na para tanggapin na habang kasama ko si Antonio. Habang mahal ko siya, ay mananatiling kalahati lang ang maibibigay nito sa akin dahil ang kalahati ay laging nasa asawa niya na kailangang araw-araw kong taguan. Ingatan at iwasan dahil kung hindi ay mawawala ang natitirang kalahati ng puso ni Antonio at ayaw kong mangyari yon. Dahil kahit kalahati lang yon, kailangan ko yon. Dahil doon lang ako nakakapit. Dahil doon lang ako pwedeng umasa sa kalahating pagmamahal ni Antonio para sa akin. Sandali lang! Ikaw si Rubina?
po, may kailangan po ba kayo? Pwedeng pumasok? Sino muna kayo at ano po ang kailangan ninyo? Maganda ang condo unit mo ha. Mukhang mamahalin. Sino ka ba? Hindi kita pinapapasok kaya pwedeng lumabas ka na? Mamahalin din ang mga gamit dito. Uulitin ko. Lumabas ka na bago pa Bago ako... ka tumawag ng pulis? Go! Tumawag ka na pero do it for me. Kasi ikaw ang ipakukulong ko dahil kinabit mo ang asawa ko. Ano? Oh, come on, Rubina. Sa tingin mo talaga ay itatago nyo ng maayos ang relasyon nyo ng asawa kong si Antonio? Hindi ako tanga. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Please, umalis ka na. Hindi mo alam. Really? Again, hindi ako tanga para sabihan mo ng ganyang linya. Wala nga akong alam. Pwede ba maniwala ka na lang? Sa tingin mo susugod ako dito kung wala akong proof na kabit ka ng asawa ko? Uulit-ulitin ko to kasi ito yung totoo. Hindi ako tanga, Robina. Matagal ko nang alam na may relasyon kayo ng asawa ko. Noong una, wala akong pakialam. Sige, gawin niyo lang ang kasalanang yan hanggang magsawa kayo. Pero siguro dahil sa sobrang nag-e-enjoy na kayong dalawa na halos araw-araw na kayong magkasama napapabayaan na niya ang negosyo namin. Oops, sorry mali. Negosyo ko. Yun na nga lang ang gagawin niya Babantayan na negosyo ko para may pera siya na pang sustento sa'yo pero hindi pa niya magawa na maayos. Alam mo kung bakit? Dahil sa'yo. Puro pagpapakamot ng kati ang ginagawa mo sa kanya kaya hindi niya magawa na maayos sa mga trabaho niya. Please, ayoko ng iskandalo. Umalis na kayo. Kung ano man po ang problema niyo ng asawa niyo... Na kinabit mo, Kung ano man ang problema ninyo ng asawa niyo, kayo na lang ang mag-usap. Labas na ako dyan. labas ka na? Bigla kang exit ngayong nahuli ka na? Bakit ka lalabas? Pinapalis ba kita sa sitwasyon mo ngayon? Hindi naman, di ba? Hindi kita maintindihan. Hindi mo talaga maiintindihan kasi kayo mga kabet, ang utak nyo kasing laki lang ng pinutol na kuko. Hanggang dun lang talaga. Hindi ako bobo. Bakit ka pumayag na maging kabet? May mga malalalim akong dahilan. Malalalim na dahilan. Pera lang naman ang dahilan kung bakit ka kabet. Mababaw na dahilan lang yun, Rubina. Hindi mo ako kilala para husgahan mo ako ng ganyan. Hindi ka uhusgahan kung sa una pa lang hindi ka na nang himasok sa bakuran ng may bakuran. Kaya ngayon hindi mo pwedeng sabihin sa akin na labas ka na sa problema namin ni Antonio. Kasi nasa bakuran ka na namin. Kaya ang dapat mong gawin, lumaban ka. Paano kung lalaban Ang sabi mo nasa bakuran mo ko. Lahat ng advantage nasa iyo, di ba? Ay naku, wag kang susuko. Paano ka nakakasigurong ako na agad ang panalo? Ay wait, oo nga. Sa laban na to, ako talaga yung palaging panalo kasi ako yung totoong asawa at ikaw yung... Please, umalis ka na. At ikaw yung... Please. Ikaw yung... Ako yung kabet. Ako yung kabet. Masaya ka na ba? O yan, panalo ka na. Nanalo ka kahit nandito ka sa bakuran ko. Masaya ka na? Ang pagkakaalam ko, bakuran ko pa rin tong kinatatayuan ko. Remember, pera kong ginamit ng asawa ko para makatira kayo dito. Nginig ng nginig ang katawan ko nang makapag-usap kami ng legal wife ni Antonio. Agad kong tinawagan si Antonio para ipaalam ang mga nangyari. Pati siya ay nagpapanik na rin at hindi alam ang mga pinagsasasabi. Halatang takot at panay ang sabi nito na huwag kong aminin kahit na anong pitpit ang gawin nito. Pero huli na, napaamin na niya ako. Kinumbinsi ko si Antonio na umalis na lamang kami at tumakas na lamang at iwanan ang mundong nakasanayan namin. Mag-ibang lugar na lang kami. Kahit simple lang ang buhay pero ayaw niya. Hindi raw niya kayang iwan ang karangyaan. Nakasanayan na niya ang ganong buhay
May edad na ito at hindi siya kampante na makukuha niya kung ano man ang nakukuha niya ngayon sa asawa niya. Nasaktan ako doon. Talagang kahit na anong hila ko sa kanya ay tatakbo pa rin siya pabalik sa asawa niya. Siya na raw ang bahalang umayos nito. Sa ngayon, Papa Dudut, ay kailangan lang daw muna naming magpalamig na dalawa para makuha niyang muli ang tiwala ng asawa niya. Ang tanong ko naman, makukuha pa kaya niya yon pabalik? May lamat na ang relasyon nila. Imposibleng makabalik pa sila sa dati kahit na anong ayos niya. At paano ako? Mas lalo na ba niya akong itatago? Paano kung isang araw habang inaayos niya ang relasyon nilang mag-asawa ay ma-realize niya na kailangan na niya akong bitawan? Makakaya ko ba yon kung sakaling dumating ang araw na yon? Ang tanga-tanga mo talaga kahit kailan, Robina! Paano na to? Hindi ko naman ginusto na malaman ng asawa ni Antonio ang lahat. Alam niyo, nag-iingat kaming dalawa sa lahat ng ginagawa namin, Ma. Kung nag-iingat kayo, bakit kayo nahuli? Ma, may pakiramdam din yung tao. Alam niya kung may ginagawang kalokohan ng asawa niya. Alam niyo yan. Babae kayo, dapat alam niyo yan. Huwag mo na akong nirarasonan dyan. Dapat tayong makaisip ng paraan para di kayo paghiwalayin ni Antonio. Ma, yan pa rin ba ang nasa isip niyo? Kailangan pa rin ba naming magsama talaga? Natural! Sayang ang pera! Nakakabwisit itong nangyayaring to ngayon. Malapit na tayo dun sa maayos na buhay Magkakapera na sana tayo ng malaki Kung di lang talaga kayo nahuli, di sana maayos pa rin ang lahat. Ma, pwede ba wala nang sisihan? Ayusin na lang natin to. Paano nga natin to maaayos? Hindi nga natin alam kung ano pang gagawin at hindi pa natin alam kung anong next move ng asawa niya. Inaya ko si Antonio na magpakalayo-layo na. Iiwan na namin ang buhay namin dito. Nababaliw ka na ba? Alam mo bang kapag ginawa mo yan, maghihirap tayo? Magtatrabaho kaming pareho. Kakayanin namin basta magkasama kaming dalawa. Walang magagawa yung pagsasama niyong dalawa, lalo na kung wala kayong pera. Alam niyo naman na nasa asawa niya ang pera tapos ilalayo mo si Antonio sa asawa niya? Anong gusto niyong gawin ko, Ma? Manatili kang kabit at manatili si Antonio sa asawa niya para mabigay pa rin sa atin ang kailangan natin. Gusto niyong maging kabit lang ako habang buhay, ganun ba? Oo, gusto kong maging kabit ka kasi dyan ka lang magaling. Wala ka ng ibang pwedeng marating kundi maging kabit. Magpakatotoo tayo. Diyan ka na magaling Bakit di pa natin pagkakitaan, di ba? Ang baba na ng tingin niyo sa akin, Ma. Bakit ganun? Hindi naman tayo ganito dati, Dati lagi niyong sinasabi sa akin na mataas ang pangarap niyo para sa akin na balang araw makakaahon tayo sa hirap kasi kaya nating diskarte ang dalawa. Pero ngayon, ako na ang ginagamit niyo para makaahon kayo sa hirap. Ang selfish niyo naman, Ma. Sobra kayong selfish. Ay bakit? Di ka ba nakikinabang sa ginagawa natin? Nakakahiga ka sa magandang kama dahil sa pagiging kabit mo. Nakakakain ng sobrang sarap na mga pagkain na dati nakikita mo lang sa TV ng kapitbahay. Nakakasuot ka na ng magagandang damit na hindi amoy maduming basahan dahil sa pagiging kabit mo. Naisip mo ba yon? Oo, Ma. Naranasan ko lahat ng magagandang bagay na yan dahil sa pagiging kabit ko. Pero natanong niyo ba kung masaya ako? Masaya ako na kabit? Na laging pangalawa lang ako sa kanya? Na nasasaktan ako kapag oras na para bumalik siya sa asawa niya? Na natatakot ako na isang araw, hindi na siya pumasok sa pintuan na yan dahil na-realize na niya na dapat doon siya sa asawa niya at hindi sa akin na kabit lang. Araw-araw yan ang tumatakbo at nananakot sa utak ko, Ma. Pero natanong niyo ba yon? Hindi. Kasi wala kayong ibang nasa utak kundi pera! 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 Huwag mo akong sinisigawan! Nanay mo pa rin ako at kung hindi dahil sa akin, patay ka na ngayon! Kaya kung may pagagawa man ako sa'yo, gawin mo bilang kabayaran sa pagpapalaki ko sa'yo! Huwag kayong mag-alala, Ma. Kung kailangan nyo na talagang singilin lahat ng ginastos nyo sa pagpapalaki sa akin, babayaran ko yun. Pero sa tamang paraan. Yung paraan na may dangal pa rin ako kahit papano. At hindi yung gagawin nyo akong kabet. Babayaran ko kayo, Ma. Maghintay lang kayo.
mababayaran ko rin kayo. Mababayaran? Ikaw? Sa marangal na paraan? Baka inuud na ako sa lupa pero di ka pa rin nakakabayad. Ganun kabagal yung sinasabi mong pagbabayad. Tiwalang-tiwala ka sa sarili mo na makakakuha ng pera sa marangal na paraan? Kung magpapakatotoo tayo, wala ka makukuha dyan. Kasi di ka sanay sa diskarte sa buhay. Kaya tanggapin mo na lang na sa pagiging kabit ka lang magkakapera. Sa pagiging kabit ka lang magaling, kaya isaksak mo yan sa utak mo. Ano ka uli? Ha? Ma, please. Huwag naman pati ikaw. Ano ka uli? Ma, Sabing ano ka uli eh? isa kong kabit. Good! Isaksak mo ng paulit-ulit yan sa utak mo kasi hanggang dyan ka lang. At huwag ka nang umasa na aangat ka pa dyan. Ambisyosa! Ang mga salita ng nanay ko ang naging anesthesia ko para tuluyan na akong walang maramdaman. Sinubukan kong tawagan si Antonio pero hindi ito sumasagot. Tulad ng sabi niya ay kailangan muna naming magpalamig sa mata ng asawa niya. Nangako naman siya papadudot na babalik siya pero hindi niya masasabi kung kailan. Nagpapadala pa rin siya ng pera tuwing nakakatsyempo siya, madalas ay si mama ang nakakakuha ng pera. Hindi pa rin kami nakakapag-usap ng nanay ko, malamig na rin ang turing niya sa akin na hindi nakatulong sa lungkot na nararamdaman ko. Pakiramdam ko tuloy ay mag-isa na lamang ako. Ang mga mahal ko sa buhay, unti-unting nawawala dahil sa mga sinunod kong desisyon nila. Nakakulong lang ako madalas sa kondominium. Walang makasama dahil si mama ay madalas na wala. May bago itong boyfriend na nakilala niya minsan sa pagbabar at doon niya nilulustay ang kalahati ng perang pinapadala ni Antonio na para sana sa amin. Nakakulong lang ako madalas sa kondo. Nakatingin sa cellphone at umaasang tatawag si Antonio para mapagaan ang loob ko pero dumilim na. At liliwanag ng muli pero hindi pa rin nagpaparamdam si Antonio. Paano na ako? Ikukulong ko lang ba ang sarili ko sa ganito? Makukontento sa paghihintay sa kanyang pagbabalik? Makukontento lang sa kung ano yung itatapon sa akin na parang alagang aso? Hindi ko alam kung ilang buwan akong ganito. Basta ang alam ko isang araw ay hinarap ko ang salamin. At hindi ako nakontento sa mga nakita ko. Ang layo na ng itsura ko sa dati. Mas lumalim ang aking mga mata dahil sa puyat at sa kakaiyak. Nagnipis na ang pisngi ko at halos hindi ko na rin nadadaanan ng suklay ang mahaba kong buhok. Namumutla ako pati ang mga labi ko na tuyong-tuyo na rin tulad ng nararamdaman ko. Hindi ito pwede. Hindi pwedeng ganito na lamang ang nakikita ko sa salamin palagi. Pumasok ako sa banyo, hinubad ang namamaho kong damit at sinimulan ko ng buksan ang shower. At hinayaang linisan nito ang katawan ko na matagal nang nababad sa dumi. Nang makontento ako ay lumabas na ako at saka dumiretso sa kwarto. Binuksan ang kabinet at hinanap ang pinapulang bestidang meron ako. Nahanap ko yon. Napangiti ako. Sinuot ko yon at saka pinagmasdan ang sarili ko sa malaking salamin. Napakaganda ko pa rin. Sinuklay ko ang aking buhok at pinahira ng kolorete ang aking mukha. Makapal na makapal ang lipstick ang magdadala sa akin ngayon. Nang makontento na ako sa pinintahan kong mukha ay tinungo ko na ang lalagyan ng sapatos. Pinili ko papadudot ang pinakamataas na heels na meron ako. Kulay itim yon at bagay sa pulang bestida ko. Muli kong tinungo ang salamin sa aking kwarto. Napakaganda ko sa refleksyon ko. Bago ko umalis ay siniguro kong madadampian ang damit at balat ko ng mamahaling pabango na ibinili sa akin ni Antonio nang nagtungo ito sa ibang bansa. Napapikit ako habang ini-spray ko ito sa sarili ko. Nang makontento na ako ay kinuha ko na ang susi ng kondo at ang maliit na shoulder bag ko.
Lumabas ako at nag-abang ng taxi at nang makakuha na ako ng taxi ay nagpahatid na ako kung saan ay nagsimula ang lahat. Sa hotel kung saan kami unang nagkakilala ni Antonio. Sa hotel kung saan ay napatunayan ko kung saan lang ako magaling. Ang maging kabit. Tinungo ko ang bar at umorder ako ng alak pero hindi ko yon gagalawin. Titingin-tingin ako sa paligid at umaasang may makakapansin sa akin at lalapit. Para saan? Para maging kabit nila. Kasi doon lang naman ako magaling, hindi ba? Ang maging kabit at wala na akong iaangat pa doon kasi yun naman ang sabi ng nanay ko. At pakiramdam ko ay tama siya. Hanggang doon lang ako. Napangiti na lamang ako habang iniisip yon. Kung sakaling hindi na babalik si Antonio, siguro naman ngayon ay kapag ginalingan ko ay makakahanap ulit ako ng bago. Yung magbibigay ng kalahati ng puso niya sa akin. Makukontento na ako sa ganon kasi yun lang naman dapat ang asahan ng isang kabit na katulad ko. Hindi ako dapat umasa ng buo dahil nang minsang umasa ako sa ganon ay nasaktan lang ako. Ako si Rubina. Kabit ako. Matututo akong maging masaya sa ganito kasi dito lang ako pwedeng magaling ang sabi ng nanay ko. Ang nanay ko na hanggang ngayon ay pangarap ko pa rin bigyan ng magandang buhay kasi yun ang pangarap ko mula noong bata pa ako. Ako si Rubina. Sana maintindihan ninyo kung bakit ganito ang pinili kong mundo. Mga kapuso, kung ano ba talaga ang ibigay at itawag sa iyo ng mundo, yun na ang paniniwalaan mo? Hindi ba pwedeng maging ikaw yung taong pinili mong maging ikaw? Hindi ba pwedeng wag kang magpadikta sa mga sinasabi ng iba at sundin kung ano ang binubulong ng sarili mo? Maging ikaw, base sa nararamdaman mo. Sana, Rubina, kung nakikinig ka man ay malaman mong suportado ka namin. Kung sakaling sa pagkakataong ito ay piliin mo na ang buhay na gusto mo at hindi ang sinasabi ng nanay mo. Naniniwala kami sa batang Rubina na nakatago dyan sa nakasara mong puso. Pakawalan mo siya para masabi niya kung ano ba talaga ang gusto niya para maging masaya ka. Siya ang totoong nakakaalam kung saan ka pwedeng maging maligaya. Palayain mo siya at maniwala ka, magiging masaya ka kung makikinig ka sa kanya. Hanggang sa muli mga kapuso. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.